So yun guys, sa mga hindi pa nakapagparehistro, meron kasi ako nalaman na tips sa pagpaparehistro ng motor. Sir, pwede pa pihit din nun, sir. Yung preno po. Ako. Ang pinakahihintay ng lahat. JVT5 V3. Hi guys, sana matry nyo yung service namin. Yung convenience nyo, yung number one sa amin talaga. Makita nyo dito, tapos ayun, papakita ko sa screen, kung kailan na yung magiging due date nyo, kumbaga naka-indicate na siya. Kaya kung balak nyo magparehistro, dito na kayo sa QCIS. Wala pang 1 hour ako guys, tapos na agad ako. Good day guys, DezuTV here. Ngayon ay magpaparehistro tayo ng motor. So kung napanood nyo yung last vlog ko, nagparemap ako ng motor. Gusto ko kasi optimize yung motor ko bago ako magparehistro. Kumbaga sakto yung timing, yung tunog, tapos yung AFR. Kumbaga lahat-lahat na gusto ko optimize sa motor ko bago ko siya iparehistro. Kung hindi nyo pa napapanood yon, yung thumbnail niyan nandiyan sa screen. Tapos yung link niya nandiyan sa description box sa baba. So yun nga, nagparemap ako kasi nagpalit ako ng pipe. So from stock pipe to JVT V3. So yun guys, sa mga hindi pa nakapagparehistro, meron kasi ako nalaman na tips sa pagpaparehistro ng motor. Una-una sa insurance. Meron ako natuklasan, sobrang mura compare sa ibang insurance company. And next naman guys, natuklasan ko yung lugar kung saan ako magpaparehistro lagi na simula ngayon. Dati ko pa siya nadadaanan, pero yun nga, medyo tago lang siya kaya wala masyado nakakaalam. Bago ako magparehistro, nagpagawa muna ako ng insurance. Una-una is pumunta ako sa Cebuana kasi ngayon yung alam ko, 300 pesos doon. Kaso nga lang, ang ibang Cebuana is wala silang yung form na pagsusulatan mo ng mga identifications mo. Sir, gumawa po ng TPL insurance. Dito available sa ngayon sir eh. Sa lahat ng Cebuana? Dito lang na. Dito lang. Meron pa bang ibang Cebuana? Dito taas sir. Pero alam ko lahat ng form. Taas po may available dyan sir na Cebuana. Kasi lang di ko alam kung may form sila. Sige, check ko na. Thank you, So, ginawa ko, humanap ako ng ibang mas mura pa sa Cebuana. At doon ko nga natuklasan yung M. Luwelier. So, kung sa Cebuana is 300 pesos, sa M. Luwelier guys, 298 pesos. Tapos lahat ng, kahit isang branch ng M. Luwelier, meron silang form na pwede mong pagsulatan ng mga identification mo para ma-process yung insurance mo. So, yun nga, sobrang bilis lang ng proseso doon. Makikita nyo dyan sa screen. 296 po, di ba? Okay po. Sabi mo naman na tayo, kasi kinuha yung front pitch lang naman. Okay. Sige po. Palit ko sa iyo ito. Tapos, Okay, sa is. Pirmahan ko lang po, no? may firma mo lang dyan. Okay na po, sir. Bibigay ko na lang po yun. Thank you, sir. So, sa mga magtatanong, ano bang kailangan para makakuha ka ng insurance doon sa M. Luwelier? So, una-una, dapat meron ka Xerox copy ng ORCR. So, yung lisensya, depende naman yun kung hihingi nila or hindi. Pero yung sa akin kasi, yung motor ko is nakapangalan sa tito ko, kaya hindi na hiningi sa akin yung lisensya ko. Tinatanggap nila guys, kahit hindi nakapangalan sa'yo yung motor, kahit yung iba yung may-ari, pero ikaw yung gumagamit, okay lang sa kanila yon. So, lastly, ano ba yung pinakamahalaga na kailangan doon sa M. Luwelier? Dapat guys, meron ng plaka. Sa ORCR mo dapat meron ng plaka. Kahit hindi mo pa nakukuha yung mismong actual plate mo, pero sa papel, meron ng plaka na nakasulat doon, pwede na yun guys, tatanggapin na ng M. Luwelier yun. Yung sa akin, sa case ko, meron na akong plaka, tapos nakasulat na rin siya siyempre sa papel. Kaya tinanggap yung akin, sobrang bilis lang, wala pang 10 minutes. So, ang payment nila doon, hindi sila tumatanggap ng GCash, kaya nagpa-cash out pa ako doon. So, yun lang, dapat magdala kayo ng cash siyempre ng 298 or 300 pesos para mabilis lang lalo yung proseso nyo. Sa akin kasi, nagpa-cash out pa ako kasi akala ko tumatanggap sila ng GCash. So after ko magpagawa ng insurance, ayun, nagparemap na nga ako sa Caloocan. Tapos after nun, dumiretso na ako para magparehistro. At yun nga, nagparehistro ako sa QCIS. Gusto ko lang din magpasalamat sa lahat ng staff na bumubuo ng QCIS. Sobrang accommodating nila guys, tapos sobrang maalaga nila sa mga customer. So ngayon guys, nandito tayo sa QCIS. Magpaparehistro tayo ng motor. Ito lang to sa may Mindanao Ave. Part na yung rehistro natin nung April pa. Ayan, nakita ni Kuya. siguro na po yung ano nito. Ayan, sige sir. So ayan, tinetesting ni Kuya. Sir, pwede pa pihit din yun, sir. Yung preno po. Ako. Nakaangat. Yun. Ayan, double contact ang ating ano. Kung nagbi-blink to, sir, no, bagsak agad, no. Yung nagbi-blink yung brake light. Sarili switch po ba ito sa ilalim? May ano po? Sarili switch? Ng ano po? Sa mga accessories? Meron po, ito po.
Ayan po. Ayan, para in case na ano, pwede naman siya. So pwede ka magpalagay ng underglow basta may sarili siyang patayan. Ah. Sa auxiliary naman sir, basta may sarili ring switch. Ito po ang switch niya. Ayan, Ayan po. okay lang. So, ano lang naman yun. Ah, po. Okay na po kayo. Okay po. Susi sir. I-remove pala po. Kaya hindi namin siya talaga totally Kumbaga hindi siya exact price po. exact price. Apo. Kasi ang sinisigil sa loob is 560. Tapos sa light vehicle is 672. Sana Kaya minsan kasi kakagulo Apo. sila. Hindi siya, yung bat, Apo. hindi pa naka-include Apo. dito na dapat naka-include na. Okay po. Kaya hindi namin siya ginahan. So, ayun, narinig nyo na kay mama. So, ito na lang yung mga i-ready nyo. Ayan. ORCR, queuing number, tapos proceed to cashier. Sunod-sunod naman na yan. So, yan, in-explain ni ma'am kanina, hindi pa ito yung total niya talaga. Kasama pa to, yung subject to 12% VAT. Hindi ko alam kung walang tao lang talaga dito sa QCIS o talagang sobrang bilis nilang magtrabaho. Kasi pansin nyo guys, ako lang yung nag-iisang tao dito na nagpaparehistro. Hindi ko alam kung sobrang bilis nilang gumawa, hindi sila natatambakan ng mga customer. So, swerte tayo kasi, syempre, tayo agad. Pagdating natin, tayo agad. Merong mga nauna sa akin, kaso nga, nagkaroon ng problema yung brake lights niya. Hindi nagdo-double contact. Kailangan kasi pagpindot ng preno, iilaw pa ng mas malakas yung brake lights. Yung sa kanya kasi, naka-steady lang. Hindi na lumalakas yung brake lights. So, bago kayo pumunta dito, kailangan i-check nyo muna yung motor nyo. Walang sira or lahat ng connections is gumagana. Meron kayong underglow, ayan. Kailangan meron siyang sariling switch. Yung mini driving lights, dapat meron sariling switch. Dapat talaga naka-maintenance yung motor nyo bago nyo iparehistro para hindi kayo umulit. Dito naman, free naman yung re-inspection. Sa iba kasi may bayad yung re-inspection. Dito, free lang. Sa iba parang 300 pesos. Ang pinakahihintay ng lahat, JVT5 V3. Papatest natin dito sa LTO mismo, QCIS. Exhaust probe, oh my god. HL start. Deep lights. Go forward guys. Okay na po sir. So mamaya lalabas yung ating result testing kanina sa motor. Mamaya na sir, lalabas yung result. So ngayon guys, pipila na tayo para magbayad ng testing tsaka sa registro. Sa insurance meron na pala tayo, nakalimutan ko kunin. Ang babayaran na lang natin ngayon is yung emission testing tsaka yung ating registro. Yun lang. Ipapakita ko sa inyo mamaya lahat ng nagastos ko para makatipid din kayo. Kailangan meron na kayong LTO portal na nakapangalan. Kung sino nung nakapangalan dun sa motor, dapat siya yung nakapangalan sa LTO portal. Kasi dun babayaran, tsaka dun ilalagay yung record ng motor nyo or ng kotse nyo. Kanina, si ma'am yung kumausap sa akin kanina, nilibre niya tayo ng emission test. So yung emission test natin is libre na. So yun, syempre salamat kay ma'am, tsaka salamat dun sa nakakataas kasi siyang nagsabi nga na ilibre na lang tayo. Iniintay ko lang, ginagawan pa kasi na record yung motor ko dun sa account ng may-ari ng motor. Gusto ko lang din share sa inyo tong experience na to guys kasi first time to na nangyari sa akin sa pagpaparehistro ng motor. So, di ba nga, nakuha ko yung result ko. Pagkuha ko ng result ko, pumasok ako doon, binigay ko. Tapos nga, nilibre nila ako guys nung test. Kumbaga 565, yung 565 nilibre nila sa akin. Tapos, yun nga, syempre natuwa ako kasi saktong-sakto lang talaga yung pera ko nun kasi bumili ako pipe. Tapos, nagparemap ako. Kumbaga, halos 8K din yung nagastos ko doon. Tapos, ang saktong-sakto lang yung pera ko para sa pang-rehistro ko. Mas matagal pa tayong
yung biniyahe ko ng Bulacan to QC nung nagparehistro ako kesa nung nagantay ako. So, isipin mo kung pupunta pa ako dito sa LTO sa Bulacan, malapit nga ako doon, pero yung tagal naman, pwede pa akong pabalikin kinabukasan pag inabutan ako ng cut-off. So yun guys, sa mga first time pala magpaparehistro, tapos nakuha nila yung plaka nila in the first year, di kayo agad pupunta dito sa QCIS or any MVIS para magparehistro. Kung sakaling lumabas yung plaka nyo, tapos hindi siya sakto dun sa date na nakalagay dun sa CR nyo, kailangan nyo magpa-extend ng rehistro. Katulad nung nangyari sa akin nung unang beses ako magpaparehistro dito, hindi nagtugma yung dulo ng plaka ko dun sa date dun sa ORCR ko. Ang ginawa ko nun, pumunta ako ng ISAB, kung saan yung mother file, ang rehistro nyo, doon kayo pupunta. Tapos doon kayo magpapa-extend ng rehistro. Ang babayaran nyo lang doon is 120. Kailangan meron na kayo insurance para ma-extend pa rin yung rehistro nyo. Tapos yun guys, kung sakaling hindi na kayo nakadaan ng Emilio Villar, ng Cebuana, pwede na kayo mag-insurance dito. Meron din sila para talagang one-stop shop siya. So yun guys, kasama natin yung part owner ng QCIS. Yan si Sir Kyles. Wini-welcome niya kayo para pumunta dito at magparehistro. Para di na kayo mahirapan pumila sa LTO. Ayan, si Sir Kyles. Hi guys, sana matry nyo yung service namin. Yung convenience nyo, yung number 1 sa amin talaga. Yun yung priority nila dito. Kaya kung balak nyo magparehistro, dito na kayo sa QCIS. Wala pang 1 hour ako guys, tapos na agad ako. So ito yung breakdown. Makikita nyo sa screen. Delinquent registration. Ayan. Ito yung sa loob ng 5 months na hindi ako nakapagparehistro. Nalate ako sobra. Akala ko lalaki siya ng halos 2,000 pesos kasi ang pagkakaalam ko 120 pesos per week. Basta na-delay ka ng 1 day, kahit 1 day, 120 pesos na babayaran mo. So ako na-delay ako ng 5 months, 120 pesos pa rin binayaran ko. Lalaki lang yung 120 pesos, 2 years pataas ka ng hindi nakapagparehistro. Kumbaga magiging, 'di ba, 120, 240, 460. Doon na siya talaga lolobo ng libo kung matagal kang hindi nakapagparehistro. So, yung MVUC, 240 pesos siya. Tapos science tax, 12 pesos. Science tax late registration, ayun. Bale, 6 pesos yon. So, kumbaga magiging 126. Tapos legal research fee, 10 pesos. So, all in all lang binayaran ko is 388 pesos. Tapos, yun yung sa registro lang 388 pesos. So, kung ipag-add natin, Ito lahat guys ang dapat kong gagastusin nung nagparehistro ko. Pero kung tatanggalin natin yung penalty, ganito yung magiging total. makita nyo dito, tapos ayun, papakita ko sa screen, kung kailan na yung magiging due date nyo, kumbaga naka-indicate na siya. This payment is valid until March 2024 and due for renewal on March 1, 2024 to March 7, 2024. Pero tinanong ko kung pwede ba ako mag-advance na rehistro. Sabi niya, 2 months before ka mag-due date, pwede ka na magpa-rehistro ulit. So yun lang guys, dito ko na rin tatapusin yung vlog ko. Maraming salamat sa lahat ng tumapos ng video. Sana marami kayo natutunan. Gusto ko lang din talaga magpasalamat sa QCIS. Maraming salamat po sa inyo. Sobrang nakakatuwa lang na nakalibre pa ako ng testing sa motor. Yun nga, na-share ko pa sa inyo yung mga bagay-bagay na chinecheck talaga nila. Syempre gusto rin nilang safe din yung rider sa paggamit ng motor. Hindi lang basta makapagparehistro ng motor or ng any vehicle. So yun lang guys, Denzi TV out.